Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? May mga pagkakataong ang pinakaperpektong larawan ay siyang nagtatago ng pinakamadilim na katotohanan. Sabi nila, ang isang pagsasama ay parang isang hardin. Kailangan ng tiyaga, pag-aalaga, at sakripisyo para mamukadkad. Pero paano kung sa kabila ng lahat, ang hardin na inalalagaan mo ay tinubuan ng lason mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng lubos? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala sa kabanatang pinamagatang Ang Huling 10 Kandila. 10 kandila. Ang maliliit na apoy nito ay sumasayaw sa ibabaw ng mahabang lamesa. Ang liwanag ay naglalaro sa mga kubyertos na pilak at sa mamahaling pinggan na minsan lang sa isang taon kung gamitin. Napaka-perpekto ng lahat sa loob ng Villa Luz Paraiso. Ang amoy ng mga puting rosas ay humahalo sa simoy ng gabi na pumapasok mula sa malaking bintana. Ang pinakamahal na alak ay nakasalin na sa 2 kopita. Lahat ay perpekto, kagaya ng 10 taon nilang pagsasama ni Castor. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Sinagtala o Tala, gaya ng tawag sa kanya ng mga malalapit sa buhay. Pinagmasdan niya ang kanyang obra maestra. Ang bawat detalye ay plinano niya ng ilang linggo. Ang anibersaryo nila ay dapat maging isang gabi na hinding-hindi malilimutan. 10 taon, 10 kandila. Bawat isang kandila ay may kahulugan para sa kanya. Isang kandila para sa mga pangarap na isinantabi niya para suportahan ang asawa. Isa pa para sa mga gabing nag-iisa siya habang si Castor ay abala sa negosyo. Isa para sa bawat pagtitimpi, sa bawat pag-unawa, sa bawat pagpapanggap na lahat ay maayos para mapanatili ang imahe ng perpektong pamilyang Agbayani. Ngumiti si Tala ng mapait. Ang pag-ibig pala ay isang matinding sakripisyo. At siya, sa loob ng 10 taon, ay naging isang martir. Inayos niya ang kulot sa kanyang buhok at tiningnan ang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang paborito ni Castor. Payapa ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kalungkutan na tanging siya lang ang nakakaalam. Pero ngayong gabi, lahat ng yon ay mababayaran. Isang perpektong gabi. Iyon lang ang hiling niya. Napansin niyang sobra na ang katahimikan sa paligid. Kanina pa dapat bumaba si Castor. Marahil ay naghahanda rin ito ng sarili niyang sorpresa. Dahan-dahan, umakyat si Tala sa malawak na hagdan ng gawa sa marmol. Bawat tapak ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Castor? Mahina niyang tawag. Mahal, handa na ang lahat. Walang sagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanilang master's bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya, ngunit wala ang asawa niya doon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng tubig mula sa banyo. Siguro ay naliligo pa ito. Lalapitan na sana niya ang pinto para kumatok nang may marinig siyang isang halikhik. Isang halikhik ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Natigilan si Tala, ang kamay niya ay nanigas sa ere. Dahan-dahan lang, baka marinig tayo ni Sentala, sabi ng babae sa pagitan ng mga tawa. Narinig niya ang malalim na boses ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Solara. Ang asawa ko? Masyado siyang abala sa pagiging perpekto. Hindi niya mapapansin kahit na ano. She lives in her own perfect little world. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa mga baga ni Tala. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang mga bubog. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa sandaling iyon, ang pusong nagtimpi at nagsakripisyo sa loob ng 10 taon ay hindi nabasag. Ito ay nanlamig, naging bato, naging yelo. Ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso.
kalmado, pantay, at nakakatakot sa pagiging payapa. Dahan-dahan, umatras si Tala. Bawat galaw ay kontrolado. Tiningnan niya ang pinto ng banyo kung saan ang kanyang perpektong mundo ay dinudurog. Sa labas ng pinto, sa isang maliit na table, ay nandoon ang susi. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Isinusi sa pinto. At marahang pinihit, click. Ang tunog na yon ang pinakamatamis at pinakamasakit na narinig niya sa buong buhay niya. Pagkatapos, bumaba siya ng hagdan na parang isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Umupo siya sa kanyang pwesto, sa hapagkainan. Kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. Ang unang tinawagan niya ay ang kanyang biyenan, si Honoria Agbayani. "Hello, Mama?" Ang boses ni Tala ay malambing pa rin, walang bahid ng anumang problema. "Magandang gabi po. Nais ko lang po kayong imbitahan ni Papa dito sa bahay. Isang maliit na selebrasyon para sa aming anniversary. May mahalaga po kaming anunsyo." Pagkatapos, ang kanyang sariling mga magulang at sunod-sunod na tawag sa buong angkan ng mga Agbayani at Reyes. Ang sinasabi niya sa lahat ay pare-pareho. May mahalagang selebrasyon po tayong kailangang tapusin. Pakiusap. Magtungo po kayo dito sa lalong madaling panahon. Kailangan natin ng mga saksi. Maya-maya pa, may kumatok na sa pinto. Ito ang Yaya Perlas niya, nakadarating lang mula sa day off. "Ma'am Tala, andito na po ako," sabi ng matanda. Ngumiti si Tala. "Salamat, Yaya. Tamang-tama ang dating mo. Papasukin mo ang lahat ng darating na bisita." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga biyenan niya, si Don Ricardo at si Doña Honoria Agbayani na may malalapad na ngiti. "Happy anniversary mga anak!" Bati ni Honoria sabay yakap at halik kay Tala. "Napakaganda ng inihanda mo. Talagang ikaw ang perpektong asawa para sa anak namin. Nasaan ang aming magaling na anak?" Tumingin si Tala sa kanyang biyenan. Isang matamis at misteryosong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Parating na po sila," sagot niya sa isang boses na kalmado at malamig na parang yelo. "Hintayin lang natin ang lahat." Sa loob ng banyong nababalot ng mamahaling marmol, ang init ay nagsisimula nang maging hindi komportable. "Ano ba yan? Ang tagal mo naman," reklamo ni Solara Montesillo habang inaayos ang kanyang damit. "Baka hinahanap na tayo. Nakakahiya kung mahuli tayo." Ngumisi lang si Castor Agbayani. Ang kumpiyansa ay bakas sa kanyang mukha. "Relax. I told you. I handle her." Alam ni Tala ang lugar niya. Kinuha niya ang doorknob para pihitin ito. Hindi ito bumukas. Sinubukan niya ulit. Mas malakas ngayon. Wala pa rin. Ang ngisi sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkunot ng noo. "What the hell?" Ayaw bumukas. Nagsimulang mamutla si Solara. "Anong ayaw bumukas? Baka naman nasira." "Imposible," sabi ni Castor. Nagsisimula ng mainis. Kinalampag niya ang pinto. "Tala, mahal, nakalak yata yung pinto. Buksan mo." Katahimikan lang ang isinagot mula sa labas. "Castor, kinanakabahan tama na ako." Bulong ni Solara. Ang boses ay nanginginig na. Paano kung alam niya? Paano kung sinadya niya to? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Castor, kahit na halatang pilit. "Si Tala." "Sus, Solara, 10 taon ko na siyang asawa. Kilala ko yon. Hindi niya kayang gumawa ng ganito. Baka bumaba lang sandali. Huwag kang praning." Pero sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam din ni Castor ang panlalamig ng kanyang tiyan. May mali. May kakaiba sa katahimikang ito. Sa labas, sa sala, ang dating masayang bulungan ay napalitan na ng isang alanganing katahimikan. Dumating na ang mga magulang ni Tala, ang mag-asawang Reyes na may pag-aalala sa kanilang mga mata habang tinitingnan ng anak.
Sumunod ang iba pang mga tiyuhin at tiyahin ng mga agbayani, lahat ay nagtataka kung bakit sila ipinatawag ng biglaan. Si Tala ang sentro ng lahat ng atensyon. Nakaupo siya ng tuwid sa isang silyang solo. Hawak ang isang kopita ng alak na hindi naman niya iniinom. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, tila isang lawa na walang makakaarok sa lalim. Si Doña Honoria ay hindi na mapakali. Kanina pa niya pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang manugang. Ang pagiging kalmado ni Tala ay hindi normal. Ito ay parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. "Tala, iha," sabi ni Honoria. Pilit pinatatag ang boses. Kanina pa wala si Castor. Nasaan na ba talaga siya? At bakit kailangang narito ang buong pamilya? Hindi agad sumagot si Tala. Inilibot niya muna ang kanyang tingin sa buong silid. Tinitingnan ang bawat mukha, ang mga nag-aalala, ang mga nagtataka, at ang mga naiinip. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang maikling sulyap ang ibinigay niya sa screen bago ito sagutin. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. "Hello?" sabi ni Tala. Ang boses ay malinaw sa gitna ng katahimikan. "Yes. Nasa labas na kayo? Sige. You may come in now." Ibinaba niya ang tawag. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Iniluwan nito ang dalawang lalaking hindi pamilyar sa karamihan. Pareho silang nakasuot ng formal na business suit, may dalang mga itim na briefcase at ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang bumigat. Hindi ito pagbisita ng kamag-anak. Iba ito. Tumayo ang isa sa mga lalaki. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Attorney Ricardo Cruz." Yumuko naman ang kasama niya. "At ako po si Mr. Leo David, isang independent auditor." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Abogado? Auditor? Ano ang ginagawa nila sa isang selebrasyon ng anibersaryo? Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Tala, nananatiling nakaupo, payapa pa rin na parang isang reyna sa kanyang trono. Hindi na nakatiis si Honoria. Tumayo siya, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng galit na hindi na naitago. "Sinagtala!" Sigaw niya. Ang pangalan ng manugang ay parang isang sumpa sa kanyang mga labi. Ano ba ang kahulugang lahat ng ito? Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang nangiti na kanina pa, nakapinta sa kanyang mukha ay naglaho na, pinalitan ng isang ekspresyong malamig at matigas na parang bato. "Ito po ang pagbubukas ng katotohanan, Mama." Ang mga salita ni Tala ay parang isang malakas na dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na silid. "Ito po ang pagbubukas ng katotohanan, Mama." Ang pagtawag niya ng Mama kay Honoria ay hindi na naglalaman ng dating paggalang. Ito ngayon ay may halong pait at pang-uuyam. Tumayo si Sinagtala mula sa kanyang pagkakaupo. Ang bawat galaw niya ay mabagal, sinadya at puno ng bigat. Tila ang lahat ng ilaw sa silid ay nakatutok sa kanya habang siya ay naglalakad patungo sa pasilyo, patungo sa hagdanan. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha o ang mga tanong na bumubulong sa hangin. Sumunod ang lahat ng mga mata sa kanya. Ang mga bisita ay tila mga estatwa, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Sumunod din sa kanya ang abogado at ang auditor. Ang kanilang presensya ay nagpapabigat pa lalo sa tensyon. Huminto si Tala sa tapat ng pinto ng kanilang kwarto. Sa likod ng pintong yon, naroon ang banyo kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Mahina pa ring naririnig ang mga kalabog mula sa loob. "Tala, ano ba? Buksan mo to. This is not funny anymore." Sigaw ni Castor mula sa loob.
Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Funny. Para sa kanya, pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, ito ang unang pagkakataon na siya naman ang may hawak ng huling halakhak. Inilahad niya ang kanyang kamay sa kanyang ama, na kanina pa tahimik na nakasunod sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa palad niya ay isang maliit na gintong susi. Itay, sabi niya sa isang boses na bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon ngayong gabi. Pwede po bang kayo na ang magbukas? Dahil sa gabing ito, isinusuko ko na po sa inyo ang responsibilidad na ipinasa ninyo sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Naintindihan agad ni Ginoong Reyes, ang ama ni Tala, ang ibig sabihin ng kanyang anak. Ang sakit at pagkadismaya ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. May pag-aalangan. Kinuha niya ang susi. Ang simpleng paglipat ng susi mula sa kamay ng anak papunta sa ama ay parang isang sagradong ritual, ang pagbabalik ng isang pangako na nabigo. Dahan-dahang lumapit si Ginoong Reyes sa pinto ng banyo. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Ang tunog ng pagpihit nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Click! Binuksan niya ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanilang lahat ay parang isang larawan mula sa isang masamang panaginip. Doon, sa gitna ng maluwag na banyo, nakatayo si Castor Agbayani, ang magiting na tagapagmana na gusot ang damit at puno ng pawis ang noo. Sa likod niya, bahagyang nagtatago, ay si Solara Montesillo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at hiya. Ang mamahaling pabango nilang dalawa ay humalo sa hangin, isang nakakasukang amoy ng pagkakanulo. Walang nagsalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng paghusga, ng pagkadiri, ng pighati. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang suntok sa mukha ni Castor, Ate Solara. Ang unang bumigay ay ang ina ni Tala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang asawa ay agad siyang inalalayan. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa galit habang nakatingin kay Castor. Si Doña Honoria, na kanina lang ay parang isang liyong handang Manila, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Ang perpektong imahe ng kanyang perpektong anak at ng kanyang perpektong pamilya ay gumuho sa isang iglap. Si Castor ay parang naestatwa. Ang lahat ng yabang at kumpiyansa niya ay naglaho na parang bula. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang pamilya, ng pamilya ni Tala, at lalo na ang mukha ni Tala. Ngunit si Tala ay walang emosyon. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay malamig. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagwawala. Ang kanyang katahimikan ang pinakamatinding parusa. Sa wakas, si Honoria ang unang nakabawi ng lakas, ngunit ang galit niya ay hindi ibinaling sa nagkasalang anak. Sa halip, humarap siya sa manugang na siyang naglantad ng lahat. Itinuro niya si Tala, ang daliri ay nanginginig sa galit. Walang hiya ka, sigaw ni Honoria, ang boses ay basag at puno ng kamandag. Paano mo nagawang ipahiya ang pamilya natin ng ganito? Ang mga problemang ganito ay dapat inaayos ng pribado, hindi sa harap ng lahat. Hindi natinag si Tala sa akusasyon. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mata. 10 taon ko pong inayos ang lahat ng pribado, Mama. Sagot niya. Ang boses ay pantay at walang bahid ng takot. 10 taon akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan para sa kapakanan ng pangalan at dangal ng pamilyang ito. Pero sa gabing ito, sa mismong anibersaryo namin, ipinamukha sa akin ng anak ninyo na ang lahat ng yon ay walang halaga. Huminga siya ng malalim. Tapos na po ang panahon ng pagpapanggap. Tapos na ang pagtatago ng basura sa ilalim ng magandang carpet. Ngayong gabi,
lahat tayo ay haharap sa katotohanan. Sa halip na sagutin ang nag-aapoy na galit ni Honoria, isang nakakabinging katahimikan ang isinukli ni Sinagtala. Hindi siya nakipagsigawan, hindi siya nakipagtalo. Dahan-dahan, bumalik siya sa kanyang kinauupuan sa sala. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Umupo siya na parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang korte. Ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan. Pagkatapos, sa isang simpleng tango, ibinigay niya ang hudyat kay Attorney Cruz. Naintindihan agad ng abogado. Lumapit siya sa center table, binuksan ang kanyang briefcase at naglabas ng isang folder na puno ng mga dokumento. Kung tapos na po ang pampamilyang usapan, simula ni Attorney Cruz, ang kanyang boses ay professional at malamig. Maaari na po ba tayong magtungo sa mas mabigat na usapin? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Honoria ay natigilan sa biglaang pag-iiba ng ihip ng hangin. Ayon sa aming pagsusuri, patuloy ng abogado, may mga questionableng transaksyon mula sa corporate accounts ng Agbayani Legacy Holdings sa loob ng nakalipas na 2 taon. Tumingin siya ng diretso kay Castor na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Solara, tila isang akusado sa isang hukuman. Halimbawa na lang po, ang isang condominium unit sa Makati na nagkakahalaga ng 20 milyong piso na kasalukuyang nakapangalan kay Miss Solara Montesillo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Solara ay namutla na parang isang multo at ang puhunan para sa isang bagong spa and wellness center sa Alabang na nagkakahalaga ng 15 milyon na ang nag-iisang may-ari ay si Miss Montesillo rin. Kasinungalingan yan, sigaw ni Castor. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Wala akong kinalaman dyan. Hindi natinag si Attorney Cruz. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa folder at inilatag ito sa lamesa. Isang kopya ng deed of sale. Ganon po ba, Mr. Agbayani? Dahil ang lahat ng pondo para sa mga ito ay nanggaling sa isang corporate bank account na nangangailangan ng inyong pirma para sa anumang withdrawal. Isang panibagong dokumento ang inilabas niya, isang bank statement na may mga naka-highlight na transaksyon at sa tabi nito, isang kopya ng tseke. Ang pirma ni Castor Agbayani ay malinaw na malinaw. Ang mukha ni Castor ay nawalan ng kulay. Ang galit niya kanina ay napalitan ng hindi maipintang takot. Gawa-gawa niyo lang yan. Isang setup to para sirain ang anak ko. Protesta ni Honoria, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Madam, mahinahong sabi ng auditor na si Mr. David, ang bawat dokumento po rito ay beripikado. Ang mga pirma ay dumaan sa pagsusuri. Ang mga bank records ay opisyal. Walang anumang setup dito. Ang narito lang ay mga katotohanan. Habang pinapanood ni Tala ang pagguho ng mundo ni Castor, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang kanyang ama, maraming taon na ang nakalipas, nakaupo sa dilim matapos maloko ng isang business partner. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang bigat ng pagkabigo. Magtiwala ka, anak, bulong ng kanyang ama noon. Pero laging maghanda, dahil ang mga taong pinakamalapit sa'yo ang may pinakamalakas na kakayahang manakit. Ang aral na yon ang bumaon sa puso't isipan ni Tala. Iyon ang nagtulak sa kanya na pag-aralan ang bawat kontrata, bawat papeles at bawat galaw sa kumpanyang itinayurinin ng dugo at pawis ng kanyang pamilya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang puso ay hindi na nasasaktan. Mayroon na lamang isang malamig na determinasyon. Tumingin si Attorney Cruz sa huling pahina ng kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan niya si Castor. At ang pinakamatindi sa lahat, Mr. Agbayani, marahil ay hindi ninyo naaalala ang isang maliit na probisyon sa inyong corporate partnership agreement na pinirmahan ninyo 10 taon na ang nakalipas. Isang probisyon na iginiit ng ama ni Mrs. Agbayani para protektahan ang interes ng kanyang anak.
Huminto sandali ang abogado. Hinahayaan ng bawat salita na bumaon. Ito ay tinatawag na morality clause. Nakasaad dito na anumang akto ng pagtataksil, pandaraya, o anumang gawain na makakasira sa reputasyon ng kumpanya at ng pamilya ay magiging sapat na basihan. Tumingin ang abogado kay Tala, pagkatapos ay ibinalik ang matalim na tingin kay Castor. Para sa agarang pagtanggal ng lahat ng shares at karapatan sa pamamahala ni Gino. Agbayani sa Agbayani Legacy Holdings. Parang nabasag ang lahat ng salamin sa paligid at ang tanging naririnig ni Castor ay isang matining na ugong sa kanyang mga tenga. Morality clause, agarang pagtanggal ng lahat ng shares. Ang mga salita ng abogado ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi niya matakasan. Tiningnan niya si Tala. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng sa loob ng 10 taon ay kilala niya bilang isang tahimik, masunurin at kontento na lang sa pagiging anino niya. Paano? Paano nagawa ito ng asawa niya? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Mga 2 taon na ang nakalipas. Nasa library siya, abala sa pagpirma ng isang salansan ng mga dokumento na inihanda ng kanilang mga abogado para sa isang corporate restructuring. Hindi niya ito binasa ng maigi. Sino ba naman ang magbabasa ng bawat detalye? Nagtiwala siya. Habang pumipirma siya, tahimik na pumasok si Tala at naglapag ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang tabi. Ngumiti lang ito at umalis. Ngayon, napagtanto niya, hindi iyon isang simpleng ngiti. Iyon ay isang ngiti ng isang taong nagmamasid, naghihintay, at naghahanda. Nilaro siya nito sa sarili niyang pamamahay sa ilalim ng kanyang ilong. Ang pakiramdam ay hindi lang pagkatalo. Ito ay isang matinding kahihiyan. Ang pagiging sunod-sunuran ni Tala ay hindi kahinaan. Iyon pala ang pinakamatalas niyang sandata. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, si Solara ang unang kumilos. Alam niyang wala na siyang makukuha kay Castor. Ang tanging pag-asa niya ay makuha ang simpatya ng pamilya. Bigla siyang napaluhod sa sahig, humahagulgol na parang isang api-apihang biktima. Tumingin siya kay Doña Honoria, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Doña Honoria, maawa po kayo. Sigaw niya. Wala po akong kasalanan. Lalapitan na sana ni Honoria si Solara. Marahil ay nakahanap ng bagong kakampi sa pag-atake kay Tala nang biglang nagsalita si Attorney Cruz. Isang kahangahangang pag-arte, Miss Montesillo, sabi ng abogado, walang bakas ng emosyon. Ngunit bago po kayo paniwalaan ni Doña Honoria, mayroon lang pong isang maikling audio file na nais naming iparinig sa inyo. Inilabas ni Attorney Cruz ang kanyang telepono at pinindot ang play. Isang malinaw na boses ang pumuno sa silid. Boses ni Solara, ngunit hindi ito ang boses ng isang biktima. Ito ay matalas, mapanlin lang, at puno ng pagkaganid. Sound of a phone recording plays. Solara's voice demanding and sharp. Castor, ano ba? Kulang pa tong binigay mo. Sabi mo bibilhan mo ko ng bagong kotse? Kailan pa? Kapag nalaman na ng asawa mong Santa Santita ang lahat? Bilisan mo naman. Gamitin mo na yung pera ng kumpanya nyo. Para saan pat asawa ka ng may-ari kung hindi mo naman mapapakinabangan? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Solara ay natigilan sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay parang sinampal ng 100 beses. Ang maskara niya ay tuluyang nalaglag. Iyon na ang huling patak para kay Castor. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Wala nang natira. Walang pera. Walang kapangyarihan. Walang dangal. Sa isang iglap ng purong desperasyon at galit, kumilos siya na parang isang hayop na nasukol. Sumugod siya patungo sa center table. Ang tanging layunin ay agawin at punitin ang mga dokumentong sumisira sa kanya. Mga sinungaling. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga papel,
Isang bakal na braso ang humarang sa kanya. Napatingala siya at nakita ang galit na mukha ng kanyang biyenan, ang ama ni Tala. "Huwag mong subukan," mariing sabi ni Ginoong Reyes. "Ang bawat salita ay may diin. Tapos na ang laro mo, Castor." Natalo. Ganap na natalo. Napaluhod si Castor, wala nang lakas na lumaban. Ngunit sa isang sulok, si Doña Honoria ay nakatayo. Nawala na ang pagkagulat sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang nanlalamig na galit, isang determinasyong mas matindi pa sa kahihiyan. Tiningnan niya si Sinagtala, hindi bilang isang talunang manugang, kundi bilang isang kalaban. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. "Hindi pa tayo tapos, Sinagtala," bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. "Kinuha mo ang lahat sa anak ko. Tandaan mo to." Huminga siya ng malalim at idinugtong sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. "Sisirain kita." Lumipas ang ilang araw. Ang dating masayang ingay ng Villaluz Paraiso, na puno ng mga tawa, musika at mga pangarap, ay napalitan ng isang malalim at halos nakabibinging katahimikan. Ang mga bulaklak sa florera ay nagsimula ng malanta. Ang 10 kandila ay matagal nang naubos. Ang naiwan na lang ay ang malamig na alaala ng isang gabing sumira sa lahat. Iniwan na ni Castor ang mansyon, kinabukasan din pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ito lumingon, hindi ito nagsalita. Sumunod na umalis ang lahat ng mga katulong maliban sa isa. Si Yaya Perlas. Natagpuan niya si Tala na nakaupo mag-isa sa mahabang hapagkainan sa mismong lugar kung saan niya pinlano ang perpektong selebrasyon. Nakatingin lang ito sa kawalan, hawak ang isang tasa ng kapeng lumamig na. "Ma'am Tala," mahinang sabi ni Yaya Perlas, naglapag ng isang plato ng almusal na alam niyang hindi na naman gagalawin. "Kailangan niyo pong kumain, kailangan niyo ng lakas." Isang matamlay na ngiti lang ang isinukli ni Tala. "Salamat, Yaya. Pero busog pa ako." Busog sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Tala na parang isang makina. Kinausap niya si Attorney Cruz. Opisyal na niyang isinampa ang kaso ng diborsyo. Sinimulan na niya ang proseso ng pag-takeover sa pamamahala ng Agbayani Legacy Holdings. Isang bagay na hindi niya akalain na gagawin niya kailanman. Naging abala siya. Iyon ang paraan niya para hindi mag-isip, para hindi maramdaman ang sakit na pilit kumakawala mula sa kanyang nagyelong puso. Isang hapon, habang abala siya sa pagrepaso ng mga papeles sa kanyang home office, pumasok si Yaya Perlas. Ang muka ay hindi maipinta. "Ma'am, ano yon, Yaya?" tanong ni Tala nang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. May gusto lang po sana akong ipakita sa inyo," sabi ng matanda. Iniaabot ang isang tablet. Kumakalat po sa internet. Napakunot ang noo ni Tala. Kinuha niya ang tablet at tiningnan ang screen. Isang sikat na online gossip site. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. "Asawang gahaman, inagaw ang imperyo ng mister." Ang madilim na katotohanan sa pagguho ng mga Agbayani. Sa ilalim nito ay isang larawan niya, kuha noong isang social event, kung saan siya ay nakangiti. Ngunit sa konteksto ng headline, ang nangiti niya ay nagmukhang nangiti ng isang demonyo. Binasa niya ang artikulo, puno ito ng mga kasinungalingan at mga baluktot na katotohanan. Pinalabas siya na isang manggagamit na asawa, isang ahas na matagal nang nagplano na agawin ang lahat mula sa kawawang si Castor. Si Castor ay inilarawan bilang isang biktima, isang mabuting asawa na nalinlang. Walang binanggit tungkol kay Solara. Walang binanggit tungkol sa Pandaraya. "Sisirain kita." Ang mga salita ni Honoria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na iyon. Ang simula ng tahimik na digmaan. Hindi umiyak si Tala. Ngunit ang kamay na hawak ang tablet ay marahang nanginig. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang dugo.
Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang ina. "Anak, kumusta ka?" Tanong ng ina sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nakita mo na ba ang mga balita? Huwag kang maniwala sa mga yon. Huwag mong hayaang masira kanila." "Okay lang po ako, Nay," sagot ni Tala. Pilit pinapakalma ang sarili. "Mag-iingat ka, anak," sabi naman ng kanyang ama na kinuha ang telepono. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakikitang bumagsak. Lumaban ka, pero maging matalino ka. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Tala ang telepono at pumikit ng mariin. Ang laban ay hindi pa tapos. Mas nagsisimula pa lang. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. "Alam ko ang lahat ng baho ng mga Agbayani. Mag-usap tayo." Pinagmasdan ni Tala ang text message sa kanyang telepono ng ilang minuto. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa screen, isang imbitasyon na maaaring patibong o isang biyaya mula sa langit. "Alam ko ang lahat ng baho ng mga Agbayani." Sino ito? Isang dating empleyado? Isang kaaway sa negosyo? O baka naman isang pain na galing mismo kay Honoria para lalo siyang idiin? Sa kabila ng panganib, alam ni Tala na hindi niya maaaring palampasin ito. Sa digmaang sinimulan ng mga Agbayani, kailangan niya ng lahat ng armas na mahahanap niya. Nag-reply siya ng isang salita lang. "Saan?" Ang sagot ay mabilis na dumating. Naglalaman ng address ng isang maliit at hindi gaanong kilalang coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Kinabukasan, dumating si Tala sa lugar ng tagpuan ng mas maaga ng 15 minuto. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya madaling mapansin. Umorder siya ng kape na hindi naman niya ginalaw. Ang bawat pagpasok ng bagong customer ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Eksakto sa oras na napag-usapan, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at isang scarf na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng pagbabalat kayo, agad siyang nakilala ni Tala. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, si Solara Montesidio. Dahan-dahang naglakad si Solara patungo sa kanyang mesa. Nang makaupo ito sa kanyang harapan, tinanggal nito ang kanyang salamin at scarf. Ang imahe ng isang palaban at kumpiyansang babae mula sa gabi ng anibersaryo ay naglaho na. Ang Solara na nasa harap niya ngayon ay may namamaga at namumulang mga mata. Maputla ang mga labi at ang dating kislap ng pagiging sopistikada ay napalitan ng pait at pagod. "Nagulat ka ba?" Sinagtala. Basag ni Solara sa katahimikan. Ang boses niya ay tuyo at walang buhay. Hindi sumagot si Tala. Matama niya lang itong pinagmasdan. Sinusubukan basahin kung ano ang tunay na pakay nito. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Solara. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumarito para makipag-away. Tapos na yon. Ipinatapon na nila ako na parang basura." Ayon sa kanya, matapos ang iskandalo, si Castor at lalo na si Honoria ay sinisi siya sa lahat. Binawi ang condominium, ipinasara ang spa, at tinakot siyang huwag nang magpapakita pa kailanman. Ang lalaking nangako sa kanya ng buwan at mga bituin ay iniwan siya sa ere ng walang-wala. "Ginamit ka lang nila," mahinang sabi ni Tala, hindi bilang pang-aasar, kundi isang simpleng paglalahad ng katotohanan. "Alam ko," sagot ni Solara. Ang galit ay muling nag-alab sa kanyang mga mata. "At kagaya mo, gusto ko rin silang makitang magbayad." May kinuha si Solara
mula sa kanyang bag, isang maliit, itim na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, patungo kay Tala. "Ano to?" tanong ni Tala, puno ng pagdududa. "Ang insurance ko sana," sabi ni Solara. "Pero mas magagamit mo to bilang armas." Tumingin si Solara ng diretso sa mga mata ni Tala. "Ang pagnanakaw ni Castor para sa akin, barya lang yun, Tala. Isang patikim lang sa mga tunay nilang ginagawa. Nandyan sa loob niya ng lahat." Patuloy niya, "ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Mga tax evasion, mga ghost project, mga kickback mula sa mga politiko. Lahat ng kailangan mo para tuluyan silang ibaon sa lupa. Hindi lang si Castor, kundi pati na rin ang mata pobre niyang ama at ang demonyita niyang ina." Kinuha ni Tala ang USB. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa sa aktwal na timbang. Ito ang bala na tatapos sa giyera. Ngunit galing ito sa taong sumira ng kanyang pamilya. Tiningnan niya si Solara, isang simpleng tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. "Bakit?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Solara, isang nangiting puno ng pait at pagtanggap sa malupit na katotohanan. "Dahil pareho nating alam na sa mundong ito," sagot niya, "tayo lang ang makakapagligtas sa sarili natin." Sa loob ng isang malamig at tahimik na conference room sa opisina ni Attorney Cruz, ang nag-iisang ingay na maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng fan ng laptop. Nakasaksak dito ang itim na USB drive at sa malaking screen sa pader, ang mga nilalaman nito ay nakalatag na parang isang mapa ng impyerno. Hindi ito basta listahan ng mga transaksyon, ito ay isang pugad ng ahas. Ang mga folder ay may mga pangalang special projects, consultancy fees, logistical expenses. Ngunit sa loob nito ay mga spreadsheet na naglalaman ng mga pangalan ng mga politiko, mga numero ng offshore accounts, at mga detalyadong plano ng mga ghost project na ginamit para makakuha ng milyon-milyong kickback. Ang tax evasion ay dulo lang pala ng iceberg. Ang buong Agbayani Legacy Holdings ay tila isang malaking makinilya para sa pandaraya. Si Attorney Cruz at ang auditor na si Mr. David ay tahimik na nag-scroll sa mga file. Ang kanilang mga professional na mukha ay hindi makapagtago ng kanilang pagkagulat. Ito ay isang bomba. Basag ni Mr. David sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi lang pagbagsak ng kumpanya ang katapat nito, ito ay kulungan para sa kanilang lahat. Tumingin si Attorney Cruz kay Tala, ang kanyang mga mata ay may dihalong paghanga at pag-aalala. "Tala, ang hawak mo ngayon ay hindi lang isang panalo sa kaso. Ito na ang pamatay. Isang atake lang gamit ang mga ebidensyang ito. Tapos ang laban, hindi na sila makakabangon pa." Ngunit habang tinitingnan ni Tala ang mga dokumento sa screen, wala siyang naramdamang tagumpay. Sa halip, isang nakakabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang plano niya ay simple lang. Ipagtanggol ang sarili, bawiin kung ano ang sa kanya, at lumaya. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay kapangyarihan para tuluyang durugin ang isang buong pamilya, kasama na ang mga inosenteng empleyado at ang pangalang minsan niyang minahal at ipinagmalaki. "Unahan na natin sila, Tala," giit ni Attorney Cruz. "Bago pa sila makagawa ng panibagong hakbang para sirain ka, ilabas na natin ang pinakamabigat na ebidensya. Tapusin na natin ang gulo." Ang mungkahi ng abogado ay lohikal, praktikal. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Tala, mayroong isang bagay na pumipigil sa kanya. Pagkatapos ng pulong, imbes na umuwi, nagpahatid si Tala sa isang parke. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng lilim ng mga puno. Pinanood niya ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang naglalambingan, mga simpleng eksena ng buhay na tila kinalimutan na niya. Dito, sa gitna ng katahimikan, muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ama. Isang paalala,
mula sa nakaraan. Ang paghihiganti ay parang lason, anak. Sabi nito sa kanya noon, matapos itong maloko sa negosyo. Masarap sa simula, dahil pakiramdam mo ay nananalo ka. Pero habang tumatagal, unti-unti ka rin itong papatayin sa loob. Napaupo siya sa isang bench. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ano ang pinagkaiba niya kay Honoria? Kung gagamitin niya ang parehong maruming taktika para manalo? Kung wawasakin niya ang buong angkan ng Agbayani, hindi ba't magiging katulad lang siya nila? Isang taong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan? Hindi. Hindi iyon ang gusto niya. Ang gusto niya ay hindi paghihiganti. Ang gusto niya ay hustisya. At higit sa lahat, ang gusto niya ay kapayapaan. Sa sandaling iyon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito ang desisyon ng isang biktima na gustong gumanti. Ito ay desisyon ng isang reyna na pipiliin kung paano mananalo sa digmaan sa kanyang sariling mga tuntunin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Nagdial siya. Attorney Cruz, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. I-convene ang isang emergency board meeting sa lalong madaling panahon. Huminto siya sandali. Hinahayaan ang utos na bumaon. Pero hindi natin ilalabas ang lahat. Narinig niya ang pagtataka sa kabilang linya, ngunit nagpatuloy siya. Ito lang ang kailangan natin. Ang conference room ng Agbayani Legacy Holdings ay malamig at walang kaluluwa. Ang mahabang lamesa na gawa sa salamin at bakal ay napapaligiran ng mga seryosong mukha ng Board of Directors. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at hindi masabi ng mga tanong. Alam nilang lahat na hindi ito isang ordinaryong pulong. Pumasok si Sinagtala, kasama si attorney. Cruz, simple lang ang kanyang suot, isang itim na blazer at pantalon. Walang alahas, maliban sa isang maliit na hikaw. Ngunit ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. May dala siyang awtoridad na hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya noon. Umupo siya sa bakanteng silya sa kabisera ng lamesa, isang pwesto na dati ay para lang kay Castor o sa ama nito. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Castor at Doña Honoria. Ang kanilang mga mukha ay may bahid ng pagmamalaki. Sa kanilang isipan, ang mga paninirang puri na ikinalat nila ay sapat na para questionin ng board ang kredibilidad ni Tala. Naglakad sila na tila sila ang mga hari at reyna. Handa nang bawiin ang kanilang kaharian. Mabutit nagpakita ka, Sinagtala. Simula ni Honoria, hindi na naghintay ng formal na pagsisimula ng pulong. Marahil ay nabasa na ng lahat ang mga nakakalungkot na balita. Bilang isang ina, labis kong ikinalulungkot ang pinagdadaanan ng aking anak sa kamay ng isang asawang hindi pala mapagkakatiwalaan at ganid sa pera. Hindi kumibo si Tala. Hinayaan niyang ubusin ni Honoria ang lahat ng bala nito. Pinakinggan niya ang mga paratang, ang mga paglalarawan sa kanya bilang isang unstable at vindictive na babae na gustong sirain ang pamilya. Nang matapos si Honoria, isang sandali ng katahimikan ang namayani. Lahat ay naghihintay sa isasagot ni Tala. Dahan-dahan, itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Hindi kay Honoria, kundi sa lahat ng miyembro ng board. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Hindi ako pumarito para pag-usapan ang aking personal na buhay o para sagutin ang mga kasinungalingang ikinakalat sa media. Itinuon niya ang kanyang tingin sa malaking screen sa dulo ng lamesa. Pumarito ako para pag-usapan ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Sa isang hudyat, isinaksak ni Attorney Cruz ang isang USB sa laptop. Isang dokumento lang ang lumabas sa screen. Hindi ito komplikado. Simple lang ito. Isang kopya ng isang wire transfer confirmation papunta sa isang bank account sa Cayman Islands na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Sa ilalim nito,
Isang hiwalay na dokumento, isang sworn statement mula sa dating chief finance officer ng kumpanya na nagdedetalye kung paano ipinag-utos ni Don Ricardo at Castor ang transaksyon na ito para itago ang kita at makaiwas sa buwis. Ito ang ebidensyang pinili ni Tala. Hindi tungkol sa mga kickback o ghost project. Isang malinaw, hindi maikakaila at napakaseryosong kaso ng tax evasion at corporate fraud, isang krimen na walang duda. Ang kumpiyansa sa mukha ni Honoria at Castor ay naglaho na parang abo. Ang kulay ng kanilang mga muka ay naging kasing puti ng papel. Ang mga miyembro ng board ay napasinghap. Ang iba ay napahawak sa kanilang mga ulo. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. "Hindi ako pumarito para makipag-away, Mama," sabi ni Tala. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok ngayon kay Honoria. "Pumarito ako para tapusin ang away." Naglabas si Attorney Cruz ng 2 folder at inilapag ang mga ito sa harap ni Castor. Ang folder sa kaliwa, paliwanag ni Tala, ay naglalaman ng inyong resignation letters para sa iyo, Castor, at para kay Don Ricardo. Pipirmahan ninyo ito. Isusuko ang lahat ng inyong shares sa akin bilang kabayaran sa danyos at aalis kayo ng tahimik. Ang kumpanya ay maglalabas ng isang simpleng pahayag tungkol sa inyong pagreretiro. Huminga siya ng malalim. Ang folder naman sa kanan ay kopya ng lahat ng ebidensya na hawak namin. Isang tawag ko lang sa Bureau of Internal Revenue at sa Anti-Money Laundering Council at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong mag-ama. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Castor, ang mga mata na minsan niyang minahal ng buong puso. Pinili mong sirain ang pamilya natin para sa ilang sandali ng kaligayahan. Ngayon, pumili ka ulit. Ang kalayaan mo o ang kahambugan mo. Si Castor ay pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng tulong, ngunit kahit si Honoria ay wala nang masabi. Ang reyna ay tuluyan ng natalo. Dahan-dahan, kinuha ni Castor ang panulat. Ang bawat galaw niya ay tila tumatagal ng 1,000 taon. Sa ilalim ng mga matang mapanuri ng buong board, ibinagsak niya ang dulo ng panulat sa papel. Ang tunog ng kanyang pagpirma ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog ng isang pagtatapos. Lumipas ang mga linggo na parang mga pahina sa isang aklat na mabilis na binuklat. Ang balita tungkol sa biglaang pagreretiro ni Don Ricardo at Castor Agbayani ay naging usap-usapan sa mundo ng negosyo. Ngunit dahil sa maingat na paghawak ng sitwasyon, ito ay humupa rin kalaunan. Walang eskandalo, walang demanda. Isang tahimik na paglipat ng kapangyarihan. Ang Agbayani Legacy Holdings ay nasa ilalim na ngayon ng bagong pamumuno. Sa unang board meeting ni Tala bilang bagong CEO, inilatag niya ang kanyang unang plano, ang pagpapalit ng pangalan ng kumpanya. Mula sa isang pangalan na sumisimbolo sa isang nabigong legasiya, ito ay naging Sinagtala Holdings, isang pangalan na sumisimbolo sa liwanag, sa katotohanan, at sa isang bagong simula. Ang kaso ng kanilang diborsyo ay natapos ng mabilis at tahimik. Wala nang natirang anumang ugnayan sa pagitan nila. Nabalitaan na lang ni Tala mula kay attorney Cruz na si Castor at ang kanyang mga magulang ay umalis na ng bansa. Nagtungo sa Europa, kung saan walang nakakakilala sa kanila, upang takasan ang anino ng kanilang kahihiyan. Si Solara naman ay parang bulang naglaho. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Para kay Tala, siya ay isang masakit na kabanata na tuluyan ng isinara. Ang unang ginawa ni Tala, pagkatapos maayos ang lahat, ay ang pagbenta sa mansyon sa Villa Luz Paraiso. Masyadong malaki ang bahay na yon, masyadong puno ng mga multo ng nakaraan. Bawat sulok ay may alaala ng isang perpektong kasinungalingan. Lumipat siya sa isang mas maliit, ngunit mas elegante at modernong penthouse apartment sa puso ng syudad.
Mula sa malaking bintana nito, tanaw niya ang mga ilaw ng buong kalangitan. Dito, pakiramdam niya ay mas nakakahinga siya ng maluwag. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang bagong tahanan, lumapit si Yaya Perlas na buong katapatang sumama sa kanya. "Ma'am Tala, may sulat po para sa inyo," sabi ng matanda. Iniaabot ang isang sobre. Nagtaka si Tala. Kinuha niya ito. Isang simpleng thank you card. Nang buksan niya, isang pamilyar na sulat kamay ang kanyang nakita. "Salamat." Walang duda, galing ito kay Solara. Walang nakasulat kung saan ito nanggaling. Isa lang itong simpleng pasasalamat. Marahil para sa hindi niya paggamit ng lahat ng ebidensya, o marahil ay isang pagkilala sa lakas na ipinakita nilang pareho bilang mga babaeng sinaktan. Itinabi ni Tala ang sulat. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, mayroong paring puwang para sa hindi inaasahang pag-unawa. Tinulungan siya ni Yaya Perlas na maglapag ng isang kahon sa sala. "Mas masaya po kayo dito, ma'am," sabi ni Yaya Perlas habang pinupunasan ng isang frame ng litrato. Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. "Mas payapa, Yaya. Payapa na." Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang mga magulang. "Anak, kamusta ka sa bago mong bahay?" Masayang bati ng kanyang ina. "Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Dadalhan ka namin dyan bukas." Natawa si Tala. "Sige po, Nay. Hihintayin ko po kayo." Habang kausap niya ang mga magulang, lumapit siya sa bintana. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Dati, ang tingin niya sa syudad ay mula sa loob ng isang ginintuang hawla. Ngayon, tinitingnan niya ito mula sa itaas, hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang taong malaya. Pagkatapos ng tawag, dinalhan siya ni Yaya Perlas ng isang tasa ng mainit na tsaa. Tumabi ito sa kanya sa may bintana. "Ma'am," sabi ng matanda, "mas gumanda po kayo lalo. Parang may liwanag sa mukha ninyo." Tumingin si Tala sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na ang babaeng pagod at puno ng pagtitimpi. Ito ay isang babaeng may peklat, oo, pero isang babaeng buo. Maya-maya, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Cruz. "Tala, good evening. Tumawag lang ako para sabihing tapos na ang lahat ng paperwork. Officially, all assets under the old corporation are now under Sinagtala Holdings. Congratulations." "Salamat, Attorney. Maraming salamat sa lahat." By the way, dagdag ng abogado bago magpaalam, may isang maliit na detalye lang na halos nakalimutan na sa lahat ng gulo. May isa pa palang property na nakapangalan sa inyo ni Mr. Agbayani na hindi na isama sa bentahan. Napakunot ang noo ni Tala. Ano ang property? Isang maliit na beach house sa Batangas. Base sa mga papeles, nabili ninyo ito noong unang taon ng inyong pagsasama. Isang beach house sa Batangas. Ang mga salitang yon ay nagbalik kay Tala sa isang panahong halos kinalimutan na niya. Ang unang taon ng kanilang pagsasama ni Castor. Panahon ng matatamis na pangako, ng mga pangarap na sabay nilang binuo, at ng isang pag-ibig na inakala niyang wagas at totoo. Ang beach house na yon, ang kanilang unang investment bilang mag-asawa. Isang maliit na paraiso na pinangarap nilang pagtatayuan ng mga masasayang alaala kasama ang kanilang magiging mga anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang kanilang negosyo at lumalamig ang kanilang pagsasama, ang bahay sa tabi ng dagat ay naiwan, nakalimutan. Kinabukasan, sa halip na magtungo sa opisina, nagpasya si Tala na puntahan ito. Hindi niya alam kung bakit. Marahil ay gusto niya lang ng isang formal na pamamaalam sa nakaraan. O marahil ay may isang bahagi sa kanya na naghahanap ng kasagutan kung saan at paano nagsimulang
magbago ang lahat. Nag-drive siya mag-isa. Habang tinatahak niya ang highway papalayo sa magulong syudad, unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang 1 kilometrong distansya mula sa sakit na dinanas niya. Nang marating niya ang maliit na bayan sa Batangas, madali niyang nahanap ang daan patungo sa beach house. Naroon pa rin ito, nakatayo sa isang maliit na burol na may tanawin ng asul na dagat. Ang pintura nito ay kupas na, ang hardin ay tinubuan na ng mga ligaw na damo, at ang buong lugar ay nababalot ng isang aura ng kalungkutan at pag-iisa. Kinuha niya ang susi mula sa ilalim ng isang lumang paso, sa parehong lugar kung saan nila ito laging itinatago. Sa kanyang pagpihit sa seradura, isang mahinang tunog ng kalawang ang kanyang narinig. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at ng hangin na matagal nang hindi nakakagalaw. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting kumot, tila mga multo ng isang masayang nakaraan. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob. Ang bawat hakbang ay umaling-awngaw sa katahimikan. Tinanggal niya ang takip sa isang maliit na sofa. Umupo siya at pumikit. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala. Si Castor, na buong pagmamahal siyang kinakarga, papasok sa bahay sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga tawanan habang nagpipinta sila ng pader. Ang kanilang mga pangarap habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa beranda. Walang luha, walang sakit. Ang naroon na lang ay isang mapait na nostalgia, isang tahimik na pagtanggap na ang lahat ng yon ay bahagi na lang ng isang kabanatang natapos na. Tumayo siya at sinimulang buksan ang lahat ng bintana. Ang sariwang hangin mula sa dagat ay pumasok. Itinaboy ang alikabok at ang luma ng hangin. Sinimulan niyang alisin ang mga takip sa muebles, isa-isa. Hindi ito paglilinis ng bahay. Ito ay isang ritual. Ang pag-aalis ng alikabok ay parang pag-aalis na rin ng mga huling bakas ng pait sa kanyang puso. Sa isang drawer, natagpuan niya ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito. Naroon ang mga litrato nila, mga ngiting abot-tenga, mga matang puno ng pag-ibig at pag-asa. Tinitigan niya ang isang litrato kung saan sila ay magkayakap sa dalampasigan. Tinitigan niya ang mukha ng Castor sa litrato, ang binatang minahal niya, hindi ang lalaking sumira sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ang album. Hindi niya ito itinapon. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa drawer at isinara. Ang nakaraan ay hindi kailangang burahin. Kailangan lang itong ilagay sa tamang lugar. Nang dapit hapon na, malinis na ang kabuuan ng bahay. Umupo si Tala sa veranda, hawak ang isang tasa ng tsaa na tinimpla niya. Pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang napakagandang tanawin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi pamilyar na numero, European Country Code. Alam niya kung sino iyon. Tinitigan niya ang screen habang ito ay nagri-ring. 1, 2, 3 beses. May isang bahagi sa kanya na gustong sumagot para marinig kung ano ang sasabihin nito para sa huling pagkakataon. Ngunit pinili niyang huwag. Hinayaan niyang tumunog ito hanggang sa mamatay ang tawag. Pagkatapos, pinindot niya ang block number. Hindi na kailangan. Tapos na ang lahat. Kinaumagahan, ginising si Tala hindi ng tunog ng alarm clock, kundi ng malamyos na hampas ng mga alon sa dalampasigan at ng huni ng mga ibon. Dumungaw siya sa bintana. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang sumilip sa abot-tanaw. Nagpipinta ng ginto sa kalmadong dagat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay at dalisay na kapayapaan. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida at lumabas para maglakad sa dalampasigan. Ang buhangin ay malamig at pino sa kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng asin at kalayaan. Naglakad siya ng walang patutunguhan,
Hinahayaan ang bawat alon na hugasan ang mga huling bakas ng lungkot sa kanyang puso. Huminto siya at hinarap ang dagat. Pumikit siya at huminga ng malalim. Hindi ito paghihiganti. Bulong niya sa kanyang sarili. Ito ay pagpapalaya. Ang tagumpay niya ay hindi nasusukat sa pagbagsak ni Castor o sa pagkuha niya sa kumpanya. Ang tunay niyang tagumpay ay ang paglaya mula sa obligasyong magpanggap, ang paglaya mula sa isang perpektong imahe na unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang tagumpay niya ay ang pagbabalik sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi niya ibebenta ang beach house. Ito na ngayon ang kanyang santuaryo. Isang lugar kung saan maaari siyang bumalik anumang oras na kailangan niyang alalahanin kung sino siya talaga, malayo sa ingay at sa mga inaasahan ng mundo. Bumalik siya sa bahay na may ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. "Nay, magandang umaga po." Masaya niyang bati. "O anak, nasaan ka? Akala ko'y pupunta kami dyan sa kondo mo ngayon." "Nasa Batangas po ako. Naalala niyo po yung beach house namin dati? Dito na po kayo dumiretso. Magluto po tayo. Sabihan niyo na rin si Itay." Ang mga sumunod na oras ay napuno ng init at tunay na saya. Dumating ang kanyang mga magulang. Dala-dala ang mga paborito niyang pagkain. Nagluto sila ng magkakasama, nagtawanan, at nagkwentuhan ng mga bagay na matagal na nilang hindi napag-usapan. Sa unang pagkakataon, nakita muli ng kanyang mga magulang ang kislap sa mga mata ng kanilang anak, ang kislap na matagal na nawala. Nang gumabi na at nagsiuwian na ang kanyang mga magulang, naiwan siyang muli na mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay hindi na nangangahulugan ng kalungkutan. Ito ay nangangahulugan ng katahimikan. Umupo siyang muli sa veranda, nakatingin sa kalangitan na unti-unti nang napupuno ng mga bituin. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot. Sa halip, ito ay isang blangkong canvas para sa libo-libong kumikinang na ilaw. Sa lahat ng mga bituin, may isang kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. Ngumiti si Tala. Sinagtala ang ilaw ng bituin. Noon, ang pangalan niya ay tila isang kabalintunaan, isang ilaw na nakatago sa dilim ng pagpapanggap. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang ilaw ay hindi para sa iba. Ito ay para sa kanyang sarili. Siya ang sarili niyang liwanag, ang sarili niyang gabay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay para sa kanya bukas. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. At sa ngayon, ayos lang yon. Ang mahalaga, buo siya, malaya siya, at sa wakas, masaya siya. Itinaas niya ang kanyang tasa ng tsa, isang tahimik na pagsaludo sa babaeng nasa harap niya ngayon, at sa kalangitan na puno ng mga tala. Siya si Sinagtala, at ang kanyang kwento ay ngayon palang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa katapangang harapin ang katotohanan at palayain ang ating mga sarili. Minsan, kailangan munang gumuho ang mundong ating itinayo para lamang matuklasan na kaya pala nating tumayo sa sarili nating mga paa, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas buo. Ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatatak sa inyong puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento
sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.